Dear Kuya Allen, nais ko pong pasalamatan kayo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ang isa sa mga pinakatatangi kong karanasan sa buhay ko. Ang pangalan ko po ay Maki. Hindi ko na masyadong ididetalye ang iba pang bagay tungkol sa akin. Pero sana ay maunamaan ninyo ang lahat ng ikukwento ko. Dahil para sa akin, malaking bagay na mayroon akong mapagsasabihan ng mga karanasan na ito. Ang kwento ko ay nagsimula nung ako'y nagtatrabaho sa isang supermarket. Nasa mid-20s ako noon, puno ng sigla at masasabing masayahin at palakaibigan. Madali akong makibagay sa mga tao at halos lahat ng katrabaho ko ay nakakasundo ko. Kung tutuusin, hindi naman ako yung tipong laging mapapansin. Pero dahil sa pagiging mabait at approachable ko, madalas akong lapitan ng mga tao sa trabaho. Lalo na kapag may kailangan sila o gusto lang nilang makipagkwentuhan. Isa akong tao na tinatawag nilang malambot. Hindi ko ikinakahiya ang pagiging ganito dahil ito na ang tunay kong pagkatao. Hindi ko rin itinago ang katotohanan na nagkakagusto ako sa babae at sa lalaki. Sa totoo lang, may mga biro ang mga kasamahan ko tungkol sa pagiging malambot ko. Pero hindi ko ito dinadamdam. Sanay na rin ako sa mga ganitong biruan. At para sa akin, bahagi lang yon ng normal na trabaho sa ganitong uri ng lugar. Ang hindi ko inaasahan ay may isang tao na magiging napakalapit sa akin. Isa siyang security guard. Sa simula, parang wala lang siya sa akin. Kaibigan lang ang katulad ng iba. Pero habang tumatagal, nagbago ang lahat. Sa tuwing break time namin, nakagawian na naming tumambay sa likod ng supermarket. Dito kami madalas magkukumpulan at pagkatapos kumain. Nagre-relax at minsan ay nagyoyosi. Ito rin ang pagkakataon para mag-usap-usap ang mga empleyado at magbiruan. Doon ko siya unang napansin. Pero hindi pa ako nagbigay ng malalim na atensyon. Naging madalas ang mga pagkakataon na nilalapitan ako tuwing break time. Parang natural lang sa kanya na kausapin ako. Minsan nagbibiro, minsan nagtatanong tungkol sa trabaho. At minsan naman ay tahimik lang kaming magkasama. May araw na tinatanong niya ako na, "Nagka-boyfriend ka na ba?" Napatigil ako at pabilong sinagot na, "Wala, no boyfriend since birth ako." Napangiti lamang siya. Tila nagustuhan niya ang sagot ko. Habang tumatagal ay napansin ko na parang may espesyal na atensyong ibinibigay sa akin. Lagi siyang nandoon tuwing break time. Kahit paminsan, hindi naman siya kailangan tumambay. Ang mga simpleng biro niya, ang madalas niyang pagsama sa akin, lahat ng ito ay tila nagdadala ng kakaibang pakiramdam sa akin. Isang gabi, pareho kaming naka-duty. Tahimik ang buong tindahan dahil halos wala ng tao. Kami na lang ang natira para mag-closing. Habang abala ako sa pagsasaayos ng mga gamit, bigla niya akong tinawag. "Maki, halika muna dito," ang sabi niya.
Sinundan ko siya sa isang sulok ng tindahan, malapit sa mga makina. Nagtaka ako at nagtanong, "Bakit? Anong gagawin natin dito?" Ang tanong ko sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Bigla niyang tinanggal ang sinturon niya at binuksan ang butones ng pantalon. Napatulala ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pagkatapos ay hinawakan niya ang buhok ko at marahan niyang sinabi na, "Kainin mo." Sa gulat ko, hindi na ako nakapagsalita. Mabilis lang ang mga pangyayari. Natapos yon bago pa man ako tuluyang makarecover mula sa pagkabigla. Bumalik kami sa trabaho na parang walang nangyari. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Pagkalito, pagkahiya, o excitement. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung tama ba ang ginawa ko. Kinaumagahan ay nagkita kaming muli. Akala ko ay mag-iiba ang trato niya sa akin. Pero hindi. Tila wala lang nangyari. Binati niya ako at ngumiti. At pagkatapos ay tinanong na kailan natin uulitin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sa loob-loob ko, gusto kong itanggi ang lahat pero sa parehong pagkakataon, hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko. Naulit pa ang mga pangyayari. Sa pagkakataong ito, sa CR na ng tindahan kami nagtungo. Wala pa ring nagbago sa pagitan namin. Sa tuwing nagkikita kami, parang walang anumang nangyayari. Nag-uusap pa rin kami tulad ng dati. Nagbibiruan at nagtutulungan sa trabaho. Habang tumatagal, unti-unti ay naging mas malalim ang koneksyon namin. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na aspeto. Para bang may mutual understanding kaming dalawa. Kahit hindi ito binibigkas ng aming mga salita. Dumating ang mga araw na natapos ang kontrata ko sa trabaho. Alam kong darating ang panahong ito, pero hindi ko inaasahan kung gaano ito magiging mahirap para sa akin. Sa huling gabi ng trabaho ko, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. "Alis ka na? Papaano na ako?" Ang sabi niya na may lungkot sa kanyang boses, na para bang ayaw niya akong mawala. "Babalik din ako. 5 buwan lang at magkikita tayo ulit. Uulitin natin." Ang nasabi ko naman sa kanya. Tila napakalaking bagay ang mga salitang yun sa kanya. Nakangiti siyang tumango at sinabing, "Oo, babalik ka. Aantayin kita." Ang sabi nito. Pero hindi yun nangyari, Kuya Allen. Hindi na ako natanggap muli sa trabaho dahil napalitan na ako ng boss namin. Sinubukan kong maghanap ng paraan para makabalik. Pero wala akong magawa. Noong una ay patuloy kami nag-uusap sa chat. Lagi niyang sinasabi na namimiss niya ako at ang mga ginagawa namin noon.
Pero habang tumatagal, naging mas madalang na ang mga mensahe niya. Isang araw, nalaman ko na meron na pala siyang pamilya. May asawa na siya at mga anak. Sa kabila nito, paminsan-minsan pa rin siyang nagme-mensahe sa akin. Sabi niya, busy na ako sa trabaho at sa pamilya. Pero namimiss pa rin kita. Habang naririnig ko ang mga salitang yon, hindi ko maiwasang isipin kung ano ba talaga ang meron sa amin. Totoo ba ang nararamdaman ko? Totoo ba na para sa kanya ang lahat ng yon? O parte lang yon ng mga sandaling hindi na maibabalik? Dumating din ang araw na tuluyan na kaming nawalan ng komunikasyon. Siguro, yun na ang hudyat na dapat ko nang kalimutan ang lahat ng nangyari. Hanggang ngayon, Kuya Allen, hindi ko pa rin maiwasang maalala ang mga sandaling yon. Minsan, napapangiti ako kapag naaalala ko ang mga biro niya at ang mga simpleng usapan namin. Pero sa kabila ng lahat, alam kong bahagi na lang siya ng nakaraan ko. Isang bahagi na hindi ko malilimutan, pero hindi na rin maibabalik pa. Kuya Allen, maraming salamat sa pagkikinig sa kwento ko. Alam kong medyo magulo at komplikado ito, pero sana ay naunawaan ninyo. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. At sa mga tagapakinig, kung may mga opinion po kayo o payo, bukas ang puso kong tanggapin ang mga ito. Maraming salamat.